siyempre yung iba dati natatakot eh. Oo nga Biruin mong leader, tapos ipinagtatanggol ng marami at dikit sa mga matataas na at kinikilala sa gobyerno. Paano mo nga naman kakalabanin yung ganun? Totoo yun. Kausapin natin, Kumbachero, ang Davao City Police Director, si Colonel Hansel Marantaan. Colonel, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Mayong butag, Katunying and Jerry. Opo, kumusta po kayo Yes, sa sir. Davao, Colonel? Sa lahat ng mga taga-pakinig, pwede kong batiin sila ng madayaw na aldaw sa inyong tanan. Yan lang po ang alam ko ngayon. I mean, Ilocano. marunong na kayong mag Bisaya, Colonel. Pero yan lang pala ang alam ninyo. Kumusta na po, Colonel, ang Davao City ngayon, especially yung pong yung KOJC compound. Kung na po ba yun, cleared na talaga sa mga pulis? Wala na po bang naiwan doon na nagbabantay, sir? Ako po, iniwan na namin daw sila kasi in the first place, ayaw din naman nila kami doon sa loob eh. Kaya iniwan na namin sila for now. Pero yun nga, daming mga pumapasok na information that we have to verify pa. Opo. Bago lang po namin kayo tanungin tungkol dito sa mga biktima na ngayon po ay who are more confident to come forward, ano? Gusto naming malaman, meron po kasi kayong sulat na binanggit o parang ipinadala sa inyong mga kabaro diyan sa Davao City Police. At meron po kayong binabanggit doon na may mga miyembro din ng PNP, may mga miyembro ng PNP at kasundaluhan at ang iba ay mga kasapi ng KOJC na doon ay natatakot yung, tama ba intindi namin na doon ay natatakot yung mga biktima kaya ayaw mag-come forward dati? Tama po, because that's the posturing of Pastor Kibuloy na malakas siya, may control over the PNP members, some members of the PNP and the AFP. At meron din siyang sariling trained na well, can I say armed men who is protecting him. Ang laki-laki kasi ng property niya si Pastor Kibuloy. So well, that serves as his training ground already. Mayroon siyang prayer mountain doon sa Tamayong, it's far from here. Pero ang concentration talaga ng power niya is on the KOJC compound diyan sa malapit kay General Torre. Malapit sa airport. Oo. Sa bagay, Colonel, maski noon pa man, 'di ba, ang lumilitaw na impression kay Pastor, 'di ba may siya pa nga nagreregalo ng mga barel sa ilang at hindi niya ikinakaila 'yon, binabanggit niya 'yon. At pati ang iba, pati yata si Kumbachero, si Pangulong Digong 'di ba? Na nabigyan ng barel. So meron may mga armas kaya hindi ho talaga mawawala o mayaalis na magdalawang isip o matakot yung sino mang magsasalita against Pastor Kibuloy. Colonel. Tama po 'yun. Tsaka meron siyang tinatawag na angels of death. Ano ho 'yun? So, how can you fight angels of death? We are just mortals. Elaborate nga po ninyo yun, yung binabanggit yung angels of death. Angels of death na sinasabi ni Pastor Kibuloy ay these are understandably, these are his protectors. Anyone that violates doon sa mga the pact of secrecy ay papasok ang angels of death to get even with them. And not only with them, pati na yung mga families nila, kaya natatakot yung mga members. Ano ho yan? So, parang mga assassin, Colonel? Well, understandably, yun na yung understanding namin sa law enforcement. And that's the revelation ng mga
members of the pastoral. So yun pong ito po yung yung sulat niyo sa mga pulis eh. Itong mga pastorals they are threatened by angels of death if they break the code of secrecy at wala na silang tiwala sa atin, sabi nyo. Mga takot kasi, nakikita nila, takot din ang kapulisan at kasundaluhan. Ang iba ay mga kasapi ng KOJC. So ito pong angels of death na ito, Colonel, are they civilians o are they members of the PNP? Sino po ba ito? Natukoy nyo na ba kung sino who composed this group or squad? Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both active and non-members of the security forces. Yung security members, sila yung mga yung mga members of the Angels of Death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of death of Pastor Kibuloy. Malaki po yung grupo, gaano kalaki? Yes, malaki yung grupo. In fact, to my understanding, Pastor Kibuloy bought firearms para sa kanila. And these are not just firearms, ito yung mga latest firearms na hindi naman nila na-surrender lahat sa amin. Oo. At sila andyan lang din sa Davao, concentrated sa Davao. Yes, concentrated dito sa Davao po. Okay. Colonel, ito pong mga bagong biktima na nakausap niyo. Ilan po ang pinag-uusapan natin dito? We're talking of 5. 5. Katunying. Opo. Nakausap niyo na po sila lahat, Colonel Marantan? Opo, nakausap na natin sila lahat at we are about to get the Sony statements para makatulong dun sa kaso na na-file na. Opo. Na naunang na-file. Ano po mga edad nito? Ngayon, ang edad nila is past 18. But when they were molested by Kibuloy, at the average na molest sila at the age of 13-year-old. So minulest siya sa edad na 13 pa lang. Puro babae ito, Colonel. Opo, mga babae yung pinag-usapan natin. Yung pong mga taong to, nakausap niyo sila ng personal, Colonel? Yung iba nakausap ko ng personal, yung iba nakausap ko via Zoom. Video call, ano? Yeah, video calls. Opo. Yes. Ano po ang kayo, investigador kayo, kung nakausap niyo sila, ano po ang tansya niyo sa kanila pong credibility? I've been with the service for 27 years, Katunying and Jerry. More or less, alam ko ang statement na totoo or not. At sa aking palagay, at sa aking pag-usisa sa mga statements nila and observing the demeanors habang they are narrating their ordeals with Kibuloy, ay ako 100% na totoo yan. In fact, nung kinuha ko yung mga pangalan nila and then photos, may mga kinausap din ako to revalidate it. I cannot mention the names but kinausap ko sila in the set. Yan, member yan. Opo, naintindihan po namin yun. So, kinausap niyo po sila on separate occasions? Tama po ba? Hindi sila magkakasabay? Opo, hindi magkakasabay. May dalawa akong kausap sabay, yung tatlo naman separately. So, gusto kong linawin Katunying, nothing against KOJC. I'm nakafocus po ako sa mga violations ni Pastor Kibuloy only. So mga kababayan kong mga kapwa kong Pilipino na taga KOJC, huwag kayong ma-offend sa akin dahil we are fighting a person based on the testimony of the victims. He's a pedophile.
So kung So he's not. At pinaiiral lang po natin ang batas, Colonel. Colonel, ano pong common sa mga statement nung 5? Anong pagkakaparehas at anong ginawa sa kanila? Ang una, ang common sa kanila, they were raped. Okay, they were raped. Pero paano sila na-rape? Ito yung short narrative ko. Narrative nila, I'm just relaying it with you. Na sana marinig ng buong sambayanan na hindi naman fair sa mga tao yung ginawa ni Kibuloy. Na they were recruited kasi ito mga batang ito minors at the average of 12, 13 dinala sila doon sa sa foundation para pag-aralin. Okay. And the guise of that tama naman yung iba naman na pag-aral, pero those who are spotted that fits the standard of Kibuloy, they turn out to be prey to a monster. So hindi na sila pinag-aral, dinala na sila doon sa sa KOJC compound, pinag-aral ng konting kaalaman sa Biblia, and then they were positioned na kinustody, parang kinustody na sila around Kibuloy, even at night. Si Kibuloy kasi mayroon siyang, tama yung pinapakita ni General Torre may bed si Kibuloy surrounded by this pastoral. Dalawang klase ang pastoral diyan, yung inner circle of a pastoral and the innermost circle. So yung mga prey, yung mga supposed victims at na-victimize na, sila ay nasa innermost pastoral. And the outermost and the inner pastoral lang, huwag kayong malito, may inner circle at may innermost. Yung inner circle, sila yung yung guarding, they will guard the secrets of Kibuloy. Kung magreklamo, sila yung babanat kaagad, character assassination and all that. So you could just imagine yung unfairness, yung order na sinasapit ng ating mga minors kay Kibuloy. Kung ituloy ko pa yung narrative. Go ahead pa. Pag nakita na sila ni Kibuloy na nag-fit this tanda niya, at ang gaganda ng mga bata, I have to admit na kung baga sa mga lalaki, yung kartada dyan ay we're talking of 8, 9, 10, hindi bababa ng 8. Mga lalaki yung nakikinig sa atin, what's meant by kartada, 8 o 9 Gs. At karamihan dito ay may mga lahi. Anak sila ng European, anak sila ng American, na naihalo sa genes ng Pilipino. So the outcome pala maganda. Mapuputi ibig sabihin. Opo, mapuputi talaga yung mistisa, mga mistisa. Opo. Tapos po. Tapos with all the shaping, yung tawag sa amin shaping, they shape them to be soon to be a member of the pastoral. Alam mo, kung member ka ng pastoral, para kang reyna dito. Doon pala. Reyna ka, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong kagamitan, meron ka. You're living like a queen and princess. And then, kung nabigyan na sila ng indoctrination, diba, mga minors yan before minors, kaya nga, like for instance, yung isang pinaka-favorite niya, known to everyone naman si Stephanie. She was molested at the age of 12. Okay, Stephanie is 30-year-old now. So many attempts na tumakas na yung bata, kawawa, pero hindi siya makatakas. Ngayon, back to the shaping na pinag-uusapan natin, they were made to believe na they are talking with the Anointed One. So ito na yung ploy. So every day they are being indoctrinated, shaping not to become a better person, but they were shaped to be one of the victims of Kibuloy. At papunta na tayo doon sa execution of the execution. Alam niyo yung pag mag-start yan, imasahe imasahe muna si Kibuloy sa paa. So you are very, very near na to that Anointed One, if that's the case, kasi tinatawag ka na yung nagmasahe. At mayroong mag-guide paano imasahe siya. So
yung nagdagay is also a member of the pastoral. And then after that, he will execute na kung ripe na, hinog ka na ano, na i-execute na ni Kibuloy yung carnal desire. I will repeat, carnal desire. Opo. I-execute na yun. They will pray first, ano sila, isang kulto na ang ginagawa nila. Daw sila, I'm saying daw kasi wala akong doon. Sa Senate, I'm telling you na magdasal sila, and then Pastor Kibuloy will tell them, ikaw ay i-donate mo, you will offer yourself to the God. At sabi niya, you will not be de-virginized. Kasi it's not Pastor Kibuloy ang entering yon. It's the spirit na pumapasok sa'yo. Imagine that statement, you will rape the minor, tapos sasabihin mo, you will not de-virginize him. Kasi it's the spirit that's coming into you. So, naniniwala yung mga tao. Kasi yung mga minors, kasi they deep indoctrination. Until such time nagising na rin sila, yung iba tumakas. And so they made their own revelations. Now, anong yun? Walang magrereklamo doon kasi tama yung shaping sa kanila. Na brainwash ng gusto. Na-brainwash. Sa tagal ko doon sa loob ng KOJC, parang gusto ko na rin mag-member sa kanila Just Muntik na rin kayo pala. Pero Colonel, ito pong mga impormasyon na sinasabi nyo na to ay nanggaling mismo dito sa at least 5 na nakausap po ninyo? Tama po. Meron kayong binanggit kanina. Tama ba dinig ko that you are describing Kibuloy as a pedophile? That's correct. Ano pang description ko sa mga may edad na 74-year-old at that na who is very much attracted with 12-year-old, 13-year-old. And at the end of that purpose is to execute his carnal desire. Ano ang tamang description doon kung hindi pedo? Ang pinag-uusapan natin dito, 5 pa lang yung nakakausap nyo. Pero ayon po sa kanila, gaano karaming batang babae na ngayon po ay nasa hustong gulang na ang dumaan sa ganong klaseng ordeal? Marami. Nung when we were about to kubin na namin yung yung place niya Kasi about September, that was September 8. Sunday. That was the 15th day of the ordeal or so, everybody's ordeal inside the KOGC compound. You stand off. So we decided with the General Torre, with the Chief PNP, and with the SILG na one big fight, banat na. Kasi ayaw na niyang lumabas At daming mga obstructions, papasok, Senate hearing, dami. It's not as easy na napapanood ninyo sa TV o as it was narrated to you. Ang hirap talaga ng nangyari sa Imagine, we are just serving a warrant of arrest. Umabot kami ng ganong kahaba sa loob. Colonel, ito na lang pagkatapos yung ma-rape sa edad na 12, 13, ano yun? Na mag-i-stay na sila doon at tuloy-tuloy pa rin silang parang naging mga concubine na sila ni Kibuloy hanggang sa sila'y magkaedad? Okay, ganito. Pag that rape drama, that's the final rights para maging member ka ng pastoral in the innermost circle. You will never be a member ng innermost pastoral kung hindi ka pinatungan ni Kibuloy. So, pagkatapos mong ma-rape, there's that may matindi ang compartmentalization diyan sa kanila. Even kung halimbawa 1 to 20 na members of the pastoral, for instance, yung 20 na yan hindi nila alam ang nangyari sa kanila lahat.
Walang nakakaalam. Opo. So with more reason na yung nasa inner circle lang, hindi rin nila alam yung yung Mga specifics. sekreto na At yun. yung members na sinasabi ni Kibuloy na 8 million na wala namang 8 million, ano lang pala sila nasa 5,000 lang sila So yung 5,000 na member, sabihin kung 20,000 para maganda yung kwentuhan, eksakto ko na 20,000. Kung yung 20,000 na members of the KOJC, they do not know that. Wala silang alam. Kaya nakikita mo, they fighting tooth and nail si Kibuloy pag pinapasok namin sila Dahil di nila alam, they perceive to be untainted, perceived to be an anointed one. So we understand where they're coming from, but for us na nakarinig ng mga narrative ng mga victims, well, at least lima lang ang naano ko. Makita mo yung demeanor nila habang they are narrating their stories, they are crying. So, after that, hearing those statements, talagang you cannot sleep. Hanggang ngayon, hindi ako makatulog. Hindi, actually po, ako habang kinukwento nyo ito ngayon, I'm sure pati yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay nanghihina. Gawa nung itong mga batang to mga murang edad. Murang edad. Inabot nila yung ganyan. Tapos sasabihin mo na gagawin mo sa kanya yon, pero ang ginagamit mo ay Diyos. Oo Na parang gano'n ang antindi. Ito ho ba, may recruiter ho ba siya para kasi hindi naman basta-basta makakahanap ng batang murang edad na ganyan, tapos pili pa na magaganda. Meron ho ba siyang mga spotter o recruiter tagahanap ng mga ganyan? Hindi, you don't have to recruit them kasi ang di ba, ang front naman yung foundation for the children and free education for them. So magandang front na yun So even the mothers, the poor mothers, dinadala na nila yung mga anak nila. And I have to tell you that these children, these two minors, they all come from a broken family, Katunying and Kajeri. Yun yung that adds to the to the injury, to the pain. They come from the broken family already. Tapos ganun pa. Siyempre, fragile po yung mga very vulnerable po yung mga batang iyon, considering their situation. Gusto ko lang i-emphasize ito po yung nakausap nyo, magkakaibang pagkakataon pero pare-pareho ng kwento. Ganun po, Colonel, ha? Pare-pareho. Kaya alam ko yung mga nila alam ko yung rights nila, the final rights, alam ko yung nila yung angels of death, alam ko yung innermost circle, alam ko yung inner circle only, alam ko yung shaping, alam ko yung brainwashing. How could I know all these things kung hindi nila ninarate lahat yan? Ito tanong, Colonel, lahat yan ginawa sa kanila. Paanong walang nabuntis? Hindi sila nabuntis. Baka kaya espiritu talaga ang umangkin sa kanila. Kasi sabi nila, yun nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit nga naman hindi kayo nabuntis? Sabi nila, si Kibuloy daw is castrated. Vasectomize siya. Liable is that kung vasectomize siya, well, let's say medical. I don't know. Kaya hindi kahit ni isa ay walang nabuntis. Yes. Okay. So, mga ilan pa po yung nagpadala sa inyo ng feelers para po to come forward po, Colonel? I'm expecting for I cannot give you I cannot give you figures kasi alam nyo, may angels of death naman talaga sila. Kung mayroong madisgrasya dyan na isa from now, talagang daming aatras dyan. Pero, mga kababayan, we are ensuring your safety. Even they are angels of death, they are mortals as we are. We fight them. Alam nyo, magandang relasyon ko, lalo na kay Atty. Torion, magandang relasyon ko dyan. In fact, they are adopting me already na maging KOJC. They are praying for me. Pero, this is a different situation, Katunying and Kajeri. Nung pumunta ako dito sa Davao, ayaw kong pumunta sa Davao. There's a part of me na political, can be political. Kasi I was fighting Tebes already. Alam naman ninyo yan na ako sa Tebes, ako ang mag-file ng mga kaso, ako
confiscate ng mga firearms and all that. So it's a big ordeal also sa akin. It's a big challenge fighting Tebes and others. And then there was this order for me. Kinausap ako na baka pwede ako pumunta sa Davao. So I said, no, hindi ako pupunta dyan. In the first place, hindi ako makapagsalita ng dialect dyan. I'm not a Bisaya. Ilocano ako eh. Opo. I've never been assigned there. And there are more, ang sabi ko, there are more better person than me, better officers. So just give it to them. And then, yung command group na pumunta ka muna doon kasi kailangan ka. So, nasyutan ako ng order. Dinelay ko pa nga eh. Yung pagpunta ko dito, July 10, that was my birthday. Nag-report ako ng July 14. Kasi I was still hoping na mapalitan. So, pupunta na ako. But, meron big chunk in my mind na baka this is political eh. Ayaw kong maipit ng mga political eh. Wala akong pakialam sa mga political bickerings yan, mga animosities na yan. So pumunta kayo, first 7 days ko, I was very passive. Second week, I was very passive. So, in fact, yung first command conference ko sa mga tao ko, I will not follow illegal orders in the same manner that you don't follow illegal orders from me. Yan ang unang statement ko sa mga tao ko. And anyone who gives me illegal order, I will arrest him. Siya ang unang arrestuhin ko. Opo. Siguro naman with my reputation, kaya kong gawin yun. Opo naman. Opo. Colonel, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga batang ito, tapos sa pamilya po nila, sa mga KOJC members? Sabi nyo nga kanina, nakikipagpatayan halos para kay Pastor Kibuloy. Sa mga nasa Angels of Death, kung tawagin ninyo, ano po ang gusto nyo sabihin sa kanila, Colonel? Well, sa mga bata at sa mga na victimized by Pastor Kibuloy, mga kababayan, ito na yung chance for you to come out in the open. Kasi arestado naman natin si Pastor Kibuloy and others. You have seen naman how decided we are and we were, at least on the side of the PNP, to advance your cause na we seek justice for you. Pasensya na kayo, we came in late, but we are here na nandito na kami, kaya come out to the open, huwag matakot. Otherwise, your truths will be buried forever. Yung katotohanan ninyo, may ibabaon na yan. Hindi na ninyo masasabi kailanman magsisisi kayo. At sa mga Angels of Death naman, alam naman ninyo yung totoong kwento dyan. Wag na tayong magpang-abot dyan at magpatayan pa tayo. Well, that's your choice kung anong gusto nyo. Pero I'm still praying na hindi na tayo magkasugatan. Nahuli na si Pastor Kibuloy and others. Let him face the cases filed against him in court. Hindi siya magsasabi at hindi rin kayo magsasabi kung inosente siya o hindi, at wag niyo sasabihin sa amin yan. Kasi from Adam, hindi rin naman namin kayo kilala na nagsasabi na malinis siyang tao. In the same manner na hindi rin namin siya kilala si Pastor Kibuloy. How could we know na mabait siya? Hindi rin namin siya kasama. At wag niyo rin sasabihin na mabuting tao si Pastor Kibuloy kasi hindi rin naman ninyo siya kasama 24 hours. Wala kayo nung nagsasuffer yung mga minors when they were being raped and molested by Pastor Kibuloy himself. Kaya let's be objective. Huwag kayong magtapon sa amin ng kung ano-anong basura. We're just doing our function as a law enforcer. Kasi nobody will do that anymore. Kasi for the previous years, they've been doing this all this ginagawa itong criminals with impunity. Colonel, kayo po ba may anak na babae? Opo. Kasi nai-imagine ko kasi pare-pareho tayo may anak na babae. Nai-imagine ko habang kausap niyo yung mga batang ano pong pakiramdam ninyo? Hindi ako makapagsalita kasi I'm bleeding inside. Tsaka yung yung other information ko pa, di ba na-rape na sila? That doesn't mean that they will not rape again. Di ba, there are 7 days a week.
Monday to to Sunday, will be assigned for one specific day. For instance, si victim mo, rape siya. Umiikot. Ikaw, nakatoka sa akin every Monday lang. Ayun. Every Monday ka sa akin. So, May the next schedule. Monday, yung poor minor, expecting to be raped on the next Monday. So, it became a habit of it. Alam mo yung, it is accepted already, it became a part of them to be raped every Monday. Nakita mo yun, they are minors. They are deprived of reason. The strength is unavailing. Kaya they just submit themselves. At yung mga pastoral, never been to school, hindi sila nakapag-aral. Anong Di ba yung they were enticed to join that foundation para para makapag-aral. Oho. Intentionally, hindi sila pinag-aaral para hindi nila malaman kung what's the difference between right and wrong. Oho. So ano hong age ang retirement sa pagiging concubine? Sa pagiging miyembro nun? Hindi ko naitanong 'yan. Pero ang benchmark ko diyan si Stephanie is 30-year-old now. Pero nakukuha niya kung ano mga gusto niya. Kumbaga, yun naman ang parang at the end of the day, parang yun ang kapalit nun, parang gano'n, ano? Opo. At marami pa. Kung I will go into the details, magiging bastos lang ang dating ko sa inyo. Colonel, kami pinagpapasalamat sa pagtitiwala nyo na kami kinausap nyo. First time yata ito kayo na-interview tungkol po sa bagay na ito. Keep it up at sana po managot ang dapat managot at mailigtas ang mga batang inabot ang ganyang klase ng ordeal. Salamat po, Colonel Hansel Marantan. Salamat po kayo. Si Colonel Hansel Marantan po ang direktor ng Davao City Police. Mga balitang